Galaan, kumusta? Kini nga huni, mao'y kimailhan nga ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras og tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisponsoran usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Comunal, Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. O usab, paluyuhan usab kini sa ato mga kaubanan nga kasimbahanan sa outside Davao Region, dito sa atong main kasimbahanan nato, no? Sa Grace Christian Church Bohol Incorporated, under sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Ang address na mga igsuunan, number 12 Old Airport Road, Puro 4, Buoy District, Tagbilaran City. O doon usab kitay kaubanan nga kasimbahanan sa Cagayan de Oro, under sa pagdumala ni Pastor Henry Magto. Ang pangalan sa atong kaubanan simbahan dito, CDO Grace Doctrinal Church Incorporated. Makita na siya sa Masterson Avenue, Zone 8, Upper Kanituan, Cagayan de Oro. Doon na usab kita yung mga kaubanan nga kasimbahanan usab sa Cotabato City, no? Sa North Cotabato City, under sa pagdumala ni Dominador Nador Capablanca. No, makita ka na itong kaubanan nga kasimbahanan diya sa Balili Grace Christian Church, Purok 1, Dualing, Alyusan, North Cotabato. Usab sa atong kaubanan nga pastor usab diha sa Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap, North Cotabato. Under usab ka na ni Pastor Jose Milzar or Pastor Toto Istimber. So, mga kaigsunan, kini nga atong programa, daghang kayo mga kaigsunan, mga kasimbahanan nga nagapaluyo ni ini. Ginabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nis. Uban sa iyang mga mabiyabihon nga mga personel, DJ Well, DJ Ga, o DJ Gab. Happy anniversary di ay, no, sa ato ang station People's Radio, Fourth anniversary. Good, no, sa ato ang radio station din, yes, People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM. So ampo pagita nga ang Ginoo ang kapanlangin ining stasyon na Pastor Ped. Oo. No, aron sa hantod mabutan sa pagbalik sa Ginoo. Yes. More power pa under sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, no? Uban sa mga DJs diri nga kini nga radio station ipanalinginan pagid sa Ginoo sa pagsabwag sa maayong balita, no? Salamat sa Ginoo. So salamat ta nga nahimong kabahin kita nini Pastor Ped, no? Yes. Nining maong ministry. Yes, okay? Pastor Roel. So, kaya mga kaigsunan, mag-uban kita nining programa, sunod lamang sa isa ka oras o tunga. Bueno, Pastor Ped, mag-timbaya una ta siguro, no? Okay, atong itimbaya ang atong mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga simbahanan sa Mindanao. Una, akong unahon ang sa Island Garden City of Samal, alang sa mga kaigsuunan nato sa Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal, no? Yes. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Lakip na usab ang sa Ula, Los Amigos, ubos sa pagdumala ni Pastor Jongjong Amura o sa mga kaigsuunan dinha. Mayong hapon, Pastor Jong. Mayong hapon pod sa inyong tanan. O sa mga kaigsuunan nato sa Grace Christian Church Tibungco, Grace Christian Church Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, under sa imong pagdumala
Pastor Rowel, no? Yes. Yes, maayong hapon kaninyong tanan. Mga kaigsuunan diya sa Grace Christian Church sa Panabo, mayong kahaponon kaninyo. Yes, og sa tanan nga mga kaigsuunan nato sa Cagayan, under sa pagdumala ni Pastor Henry, Cagayan de Oro Grace Doctrinal Church, no? Og usab sa kang Pastor Bob sa Tagbilaran, Bohol, no? Grace Christian Church Bohol Incorporated. Og sa tanan nga mga kaigsuunan nato sa Baliki, no? North Cotabato, o mga churches nga nagapadayon usab sa buhat sa mga buluhaton din ha, no? Maayong hapon, o lakip na ang sa Oroquita City, ang sa under kang Pastor Lapinig usab sa Yes. Sa tawag ini kung sa tawag na Oroquita, no? Yes. So mayong hapon kaninyong tanan og sa labason, no? Yes. Under na sa pagdumala ni Attorney Vallinas dati, ug karon ang anak naman siguro ang gadala na Pastor Attorney Rowel. Vallinas Jr. na. Junior na ang gadala karon. Well, ilakip na mo sa pagtimbaya ang tanan nga mga nagasunod sa atong Facebook. Sugod kita sa pinakalayo, Pastor Rowel, sa Amerika. Murag ikaw siguro na mag-una, Pastor Rowel. Okay, salamat Pastor Fed. Ako dahil timbayaon atong mga listeners, no, sa atong live streaming sa Facebook, diya sa Amerika, sa Las Vegas, sa LA, sa Missouri, sa ganin Pastor Virginia, Nonoy, si Pastor Virginia, Nonoy. no. Tanan di nato na mahingan lang sila, no. Maayong pagpaminaw ninyo. Og ako nagapanginaot nga naka-tune in mo di karon kaning lalumbay kayong kadlawon jud di sa inyo Kadlawon pa karon, no? sila, Pastor Rowel. Salamat nga nagasunod mo sa maong programa. Ingon sa Pastor Fed ang listener sa Canada, no, ngay mong maestro. Yes. Oh, kay Sir Anyuber ug kay Eden, no? Yes. Maayong kadlawon kaninyong tanan din ha. Og bisan man sa kay Grace Tagailo, kay Bon Castañeda, kanunay kini sila nga naga-communicate kinato, Pastor Yes, sa Rowel. Canada, sa Thailand, no? Gina-chat gina nato sila sa yes. Salamat Thailand, no? Sister Grace na mudyong nakita nga seeker jud kay kas kamatuoran, no? Sige kay kag pangutana. Ug usab anhi kita sa Japan kay Era, kay Ian ug bisan man kay Jerwel, no? Yes. Mayong hapon kaninyong tanan. O sa Singapore usab kay Chelo Tambi. Yes. Well, itimbaya po nato si Pastor Mike Nyes, Pastor Rowel. Yes. Especially nga nagaselebrar dahil kita sa ato ang ika-upat ka tuig nga anniversaryo ining radio station, no? Happy 4th anniversary, Pastor Mike Nyes, no? And more power. Yes, more power to this radio station, no? And to you, no? Bisa man sa imuhang mga kapartner, no? Nining buluhaton, mga personnel nimo dinhi, no? Yes. Nga din madasigon usab sila nga buhat sa mga buluhaton alang lamang sa kahimayan sa atong buhi ng Dios, no? May the Lord bless you today and in the years to come. Yes, while waiting sa pagbalik sa Ginoo. Ako na yung timbayaon, Pastor Fed, ang atong loyal nga mga listeners dito sa People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM, no, kanang mga loyal nato nga mga listeners diri sa Davao del Norte area o Davao de Oro, wala kita kailan nila o partly sa Davao City, District 1 and 2 and 3, no? Mga kaigsunan kung asa mamong dapita karon, maayong pagpaminaw, og I hope nga naamo sa Kabaskog ug Kapiskay sa Panlawas. Sa Luzon po day, Pastor Rowel, hapit na ito makalimtan, no? Kung mga partidos dito, sila ni Eliseo Cabigen, yes, and family, o mga parente ni mo, Pastor Rowel, sa Luzon, no? Yes, daghan po sila. Then dagan ta diri sa Visayas, mga Abanis ni Ugalyo diri sa Cebu, Pastor Rowel, no? Oo. And then kay pagpaminaw, Inday Likigan, no? Sa Cebu, kay nagasunod po din siya sa ato ang programa. O bisa man si Arnel de la Cruz dahil Pastor Rowel, no? Nagasunod po si Pastor Arnel de la Cruz sa ato mga programa. yes, salamat sa pagsunod. Okay?
Okay, Pastor? Okay. Wala naman siguro tayo nalimta, no? Okay, sa pagsugod, ako kang hiyon, Pastor Fred, mag-aampo. No? Okay, asa dili pa kita mag-aampo, aduna sa tayo ihatag nga espesyal nga awit, Pastor Well, alang na sige. itong naka-full gear, no? Alang sa katong nakahunat na sa pagpangalagad sa Ginoo nga hurot-hurot na gyud ang ilahang kinabuhi, no? Walay reservation. Tugyan na gyud sa Ginoo ang tanan. So atong paghatagan sila espesyal nga awit. Okay. Ang uluhan ini, not my will, but your will, Lord. Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do. Whatsoever your will in my life. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Mao kato ang awit nga naguluhan og not my will but your will, Lord. Alang It kadto, seems, Pastor Fred, nga murag wala na reservation, no? Ang imong Yes. composition. alang kadto sa mga naka full gear na gid, Pastor Well, no, nga ang ilahang kinabuhi dasmag na gid para sa pagpangalagad sa Ginoo. Dasmag na gid. Dasmag na og matud pa ni Pastor Henry, Kuya, wag bitong marka term bahala. Kuya. No? Pero dili marka bahala nga to, Pastor Well. Kanang kuan gid tungod sa mentality nato nga napuno sa mga doktrina,
igo na gid ta nga nagasunod sa kabubuton Na sa remember Dios. bitaw na ko na si Pastor Henry katong nagmeeting tas Cagayan, Pastor. Oo. After sa iyahang operation, ningon siya nga hurot-hurot na ginipas, Amen. no? Tinuod gyud na Pastor Henry, no? Life is very very short. Ningon siya nga wa na gini, hurot-hurot na gini. Yeah, whether we like it or not, biyaan nato ning kinabuhi sa kalibutan o ang pinakabililhon sa atong kinabuhi mo ang pagkinabuhi sa eternidad, no? Yes. Busa, yes, ana gyud bigay na nato ang tanan, no? Di na ta mag bilin pa og reserba sa atong kaugalingon kay usahay mao gini siya ang makapugong manggod nato sa pagpangalagad kanang daghan pa kayog mga wants nato pastoral bitaw. Daghan pa kayog ang ato, no? Panjud, So, redeeming the time na kita karon, no? Kana siya, no? Well, adto kita sa pagampo pastoral, no? Okay, Pastor, ako kahangiyon sa pagampo. Sige, mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon, kami magaduol na usab diya sa imong balaan nga presensya. Nagapasalamat kami nga ikaw ana sa among taliwala, kay nagaingon man ikaw duha og tulo, magakatigom, magatawag sa imong ngalan, ikaw ana sa ilang taliwala. Busa, masimba namo ikaw sa espiritu ug sa kamatuoran bisan man ining panahon na karon sa pagbuhat sa imong mga buluhaton nga mahimaya ikaw dili lamang sa among makinabuhi ug di bisan pa sa radio station Heavenly Father nga mapasundayag ang imong pulong ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit nining region, Davao Region, Mindanao o bisan man sa tibok nga kalibutan through Facebook. Father God, we ask you na you will help us, kami ni Pastor Roel sa pagdala sa imong pulong. Salamat sa dugang nga kaalam nga imong ihatagan hikanamo ug usab ang mga listeners nga diin ikaw maga-enlighten, magapabuka sa ilahang mga mata ug unsa ka kanindot ang imong pulong, especially sa Revelation 22 nga among pagatun-an karon. Amo lamang kini ikatugyan nga kanimo, ang among pagampo, paghangyo nga kanimo nga din mahimaya ang imong ngalan pinagi sa paggamit kanamong tanan dinhi apil kay DJ Well, kay Gister, kay Nanti, kay Roel o bisan man kanako kining tanan akong ginatugyan ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen, amen. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duway sulab og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og kauyukan umutungkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing og sa kasing-kasing. Ibrohanon 4:12. Okay, Pastor Ped, ang ato ang topiko karon mo proceed na ta sa chapter 22. Yes, libros pinadayag kini siya, no? Yes. Actually, giseries na to ang chapter, ang Revelation, chapter 20, 21 o 22. Yes. And then pagkahuman ini, pwede na po na itong sugdan kini siya, Pastor Well, sa chapter 1 nga to sa chapter 19. Yes. Na-purpose nga nganong giuna na mo ang chapter 20, 21 o 22, tungod kay naghisgot kini siya may tungod sa eschatological nga mga panghitabo dito niya sa bagong langit, bagong yuta ug bagong Jerusalem. Yes. So, as a review, Pastor Fred, Sige. no, mga ikaigsunan, kining ato ang programa karon, labi na gyud kaning Revelation 21 ug 22. Among ginahimo ni Pastor Freddy is exposition kini, no? Tinood ka na. Nindot kayo ni mga kaigsunan kung kamo mga nagapaminaw karon, kung ana kamoy ballpen, Bible o kanang notebook, Mas no? mayo magsulat. Kay sa tinuod lang o basahon lang yun ninyo ni sa Biblia, lisod kayo sabto ni, no? Tinood ka na. Pero kini atong pagtuon karon exposition gini, no? In-depth study gini siya, no? So man na naman ta Pastor Ped sa Revelation 21. So mo Yes. proceed na ta Pastor sa verse 22. Okay, 22 na ta, Pastor Well. Okay? Verse 22. Ingon diri. Atong pagtuon ha nasa Revelation chapter 22. Okay? Ingon diri, the reason for the description in the previous chapter of the satellite city, Nang satellite city niya na, Pastor Well, mo katong New Jerusalem. New Jerusalem ni gisgutan ha. The word satellite city. Ngoni atong gisgutan nga eternal state.
Aha. that is suspended above the earth, and all the translucent stones is to reflect or to show through translucence the Shekinah glory of the Lord Jesus Christ. Now, timan na ito, Pastor Roel, katong giyog suspended above the earth, no? Kining New Jerusalem, wala ni siya mutugpas yuta, no? Yes. Kung dili nara galutaw sa kapanganuran kini siya, Pastor Roel, ug ang kadako nini mas dako pa sa Pilipinas. Kuyawa gining new heaven and new earth, Pastor, no? Tinuod ka na. Kay ang kadako niya, dako pa sa Pilipinas. Dako pa kay 2,159 kilometers ang equivalent niya. Oo, niya kwan pagina kanang di para sa Pilipinas nga straight lang kini, Oo. kwan yun Ang Ah, wide cubes ni siya, cubes. kita mo Rubik cubes. Oh. Minana ang hulagway sa new heaven and new earth. No? Ibrahim pa sa Fed. Padayon, Pastor Roel. So, kaning giingon diri pastor nga Shekinah glory bitaw. Naghiskot ka na, may tungod sa kang Kristo Jesus, Pastor Roel, no? Yes. The Shekinah glory of our Lord and Savior Jesus Christ. Yes. Tungod kay dito manggod sa New Jerusalem, ang makita gyud nimo dito nga kasanag, Sanag. mo ang kasanag ni Kristo Jesus. Grabe. Mo tong mga bato nagkaklaseng bato nga mag-reflect nga imong makita, naghulagway ka to mahitungod sa the glory of the Lord Jesus Christ, Pastor Roel. So atong dito na sa Bilabay nga Sabado, wa na kailangan ang adlaw, ang Dili buwan na. dito. Kasi ang kahayag ni Kristo Jesus muna Yes. mudanag Siya na sa mismo. wala na gani gabi dito, Pastor Roel. Kaya Yes. sa pagkagabi niya na nga si Jesus Christ, anaaman siya permanente dito o ang iyang kadanag di naman mo mungit-ngit. Dili na. Wa mangi kangit-ngit na dito, Pastor Roel. Okay. Tinod ka na. So kanang ingon nila diya sa capital city of the world nga New York nga ang adlaw di ang gabi daw di murag adlaw tungod sa City of Lights, kini jud ang new heaven and new earth or eternal state kuan yun ni siya Permanente na siya. permanenteng gadanag ni. Tungkol kay ang presensya ni Jesus Christ, ana. Yes. Proceed to pastor. Padayon. So, yun diri, we notice that the gates are the names of the 12 tribes. Na remember niyo to mga igsoon? Katong 12 Katong ka tribo. 12 ka mga tribo, the children of Israel, Tinod ka na, no? no? Kato si Levi, Judah, Reuben, Yeah. Joseph, Benjamin, si Yeah. Dan, Naphtali, Asher, Gad, Simeon, Issachar, o Sibulong. Sibulong. Mm. Katong mga 12 children of Israel. Ang mga ganghaan, no? Nakapangalan sa 12 12 tribes of Israel. Sa Ang matag ganghan. entrance, no? Mm. Na pangalan dito. Nya padayon ta. Therefore, the 12 patriarchs Of Israel. and we note that the 12 apostles are on the foundation stones. Yes, napudang May 12 nota, no? apostles dito, no? Sa ganghaan, naa dito ang mga pangalan sa 12 children of Israel. 12 tribes of Israel. Nya sa pundasyon pod, 12 apostles. dito niya sa New Heaven, New Heaven and New Earth, New Jerusalem. New Jerusalem, Mm. sa mga tagpundasyon po dito, naapod ang mga pangalan sa mga 12 apostoles. apostles. Mabasa siguro mo, Pastor Roel? O, na dito si Peter, Andrew, James, si John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James, Thaddeus, Simon, o si Paul. The untimely born. Oh. Si Apostol Pablo, nakakubit gid siya. Kuhan pag siya, naka-apas pag yun. Yeah. Puli Tinod siya ka ni, na. isa kaya puli niya, Pastor? Si Judas. Oh. Kay Pero, si, ang gitudlo sa tao nga puli yung ni Judas, si Matias. Matias. Pero Pero sa- ang gitudlo ang gipili ni Kristo, Si Apostol Paul. Oho. No? So busa nakakubit gid siya Apostol Pablo, no? Usahay mag-ana jud ko, Pastor Roel ba? Kanindot niya ng mga tawhanan, no, nga sa ilahang pagpangalagad. Nakagunit gid sila ba, no? Sila gid ang foundation sa Christianity sa tibuok kalibutan. Kaana jud ko pagkanindot sa ilang mga kinabuhi. Yes. Okay. Yes. So, katong ang gate dito sa New Heaven, New Jerusalem, katong mga the children of Israel. Nya ang mga matag pundasyon dito, foundation stones, pangalan sa mga 12 disciples, ang apostles. Apostles. Okay, going on. The point is a very simple.
The glory of our Lord was shown in the lives of these men at some time, and now this is an eternal reminder of that principle. Unsa mga reminder? The reflected glory of the Lord is the key to indwelling of Christ. Yeah. The Shekinah glory today, that day will be translucent glory of the Lord. Yes, Pastor? Tinood ka na, Pastor Roel, no? Kasi kinimgong 12 ka mga apostles atong nakita din na nag-reflect lang nila ang kinabuhi through the reflections of the Shekinah glory of the Lord Jesus Christ, no? Murag ang ilang kinabuhi, mihayag ang ilang kinabuhi tungod sa kahayag nga ilang nakuha pod kang Jesus Christ. Grabe, no? Mao na ang nahitabo, no? O bisan kita karon, Pastor Roel, no? Mga magtotoo karon, mahimo kita nga mo reflect ang glory ni Jesus Christ sa dihang adunay mga tawo nga mabless sa ato, mapanalanginan sa ato, pinagi sa ato ang ministeryo, pinagi sa atong pagkinabuhi nga nindot matarong. So mo reflect pod ang glory ni Jesus Christ sa atong mga kinabuhi. Yes. Ngadto na sa mga tawo nga nagkinahanglan nga atong mapahayagan, no? Mapahayagan. Madad ang suga. As a believer, kita man ang mga ambassador for Christ. Yes, tinood ka na. So mo nang we have a duty to the unsaved world. Tinood ka na, no? So as a believer, ato yung ipadanag, no? Remember na ko, Pastor Ped, ang atong ministry gahapon na nag-trucks distribution tar sa duha ka malls sa Buhangin, sa NCCC o Gaisano. Oh, yes. Iko, grabe good. 500 to ka gospel trucks, Pastor Roel. 500 pieces, mga igsoon, among gi-distribute gahapon sa hapon. Kulangan pa. No? Pero kato, Pastor Roel, nagkatag na to kagabi, Pastor Roel, ba sa lain-laing barangay sa Davao City. Yes. Kagabi nagunahon ako God, asa na kato nangabot tong mga gospel trucks karon o kinsa katong nagbasa ni adto ang atuan ni adto, Pastor Roel, nga nahimo na nato ang atuang responsibility. O trabaho na gito sa Balang Espiritu Santo. Balang Espiritu ng trabaho ato. Magpasabot sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og dili na sila makapangulipas o malabot ng mga panahon, Pastor Roel, sa Great White Throne Judgment. Yes. Tungod kay napasahan na sila sa mensahe may tungod sa dalan sa kaluwasan. Yes. Pastor Ped, naala ko i-share gamay katong naay iyang diabetes nga tao nga ang kahubag sa iyang tiil niya saka na siya ang tuhod. Lagi no gigukod pag ginakutok kay may na lang matagaag trucks ba. Kay mitras nga buhi pa ba makabaton og kaluwasan. Basin pa, no? Pero pastor, pag adto na ko sa iya giingnan pa ko nga bugat akong dala, busy ko. Dili lang ko. Sayang, no, ang nga niabot na unta ang kaluwasan sa iya ni adtong tungura. Ang kabugat mo nagpugong sa kinabuhi sa eternidad, no? Well, dili man na ipugsanay. At least nga gitunol na ko niya. Og yamang yutong gipili nga dili lang gidaw kay. Pwede mo sipitan si Rugamay, Pastor Roel, no? Muna kong giingon, Pastor Ped, nga many people who seek God at 11th hour but die in 10:30. Katuunta, mao na tong higayon niya. Mao na itong panahon na. Nga makabaton og kaluwasan. Nya sa Bema Seat Judge, sa White Throne Judgment, di na siya ka makapangulipas sa Ginoo. Di na gyud. Kay ni mo nga Ginoo nga gitulan makag trucks. Tinuod na. Ni balibad man ka. Ni siya mao na dayto Lord ang kung kaluwasan. Tinuod na, no? So, ang atong gibuhat kagahapon, Pastor Roel, murag gibreak atong gibuak ang kuano, ang katong mga dili maayo nga mga panghuna-huna sa mga tao mahitungod sa kahadlok sa COVID o gipasahan na to sila og maayong balita nga naghatag nila og paglaom, naghatag nila og buhing paglaom o kalipay nga kung mabasahan nila kadto aduna di ay kinabuhi nga walay katapusan sa unahan, Pastor Roel. Yes. Imagine that 500 nagsige kog huna-huna kagabi, Pastor Roel, back si Gister ko yung nato, no? Out of that 500 gospel trucks, naggasto lang tag 2 pesos kada gospel truck. That is 1,000 pesos. Kalag ang kapalit, Pastor Roel. Yes. Bisag usa lang ka kalag. Ang maluwas niya to, dili na gyud ikakambyo ang 1,000 pesos. Tama gyud. O ako nakita niya na, Pastor Roel, out of those 500 gospel trucks nga nasabwag na to nitong panahon na. Well, ang Ginoo na gyud ang bahala niadto, ang convicting ministry of God the Holy Spirit na magtrabaho sa ilang tanan nito.
ug karon pag humana to sa atong programa, atong mission na pod sa Panabo area na pod, no? Oho, karong hapon. Karong hapon na napod tay dala nga 500 trucks. Uy, tama day Pastor Well, no? Kung nakadawat man muna ito nga mga basahon nga mong gipanghatag kaninyo, ug naminaw ka mo karon, mayong hapon kaninyong tanan, i-review ninyo kana pagbasa, ug kung pananglitan, mabasa man ninyo kana, hatagi og balyo kana, kay muna'y naghatag kaninyo og gitawag na to destiny sa eternity ninyo, no? Yes. Basaha lang, i-review lang. I know nga diin ang balang espiritu magatrabaho sa sulod ninyo sa dihang inyong pagbasahon kana. Yes. Kaya mo nang atong trabaho, ambasador si Pastor Yes. Well, dili man lang gud tanan atong trabaho Pastor Well nga pagtudlo lang sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan mo ang atong ambassadorship. So after this dito ta sa Panabo nya susunod Sabado na po diri na ta sa Carmen area na sad. Tinood ka No? na. Oo. So Dayis salamat, dinhing area, no? no? Well, padayon Pastor Well. Yes, moving on, Pastor. The pearly gates of chapter 21, verse 25, each gate is one pearl. Perlas na pod. Oo. There are no oysters in the eternal state. Now, nga nung wala may oyster in the eternal state, Pastor Well, Oo. hinumduman nato dito, no, nga wala na dagat dito. Oo. So, unsa man pagkabuhi sa oysters dito. Oo. Pero nga nung perlas. Oo. Sige pa dayon, Pastor Well. So, nganong naiperlas. Therefore, once again, in the principle of the new heavens and the new earth, we have approximations. Approximations, yeah. There are all metals, and even the gold is different from the gold of present universe. So, kato dito, Pastor, ang gold, pure gold yun. Dili pareho ning atoa diri, Pre no? na itong sing-sing nga Kining atoa 24 carats or di kutob lang tana, no? Kini ato gituuhan nato ning gold ni, pero kung itandi ni dito piki pa ni siya ba, no? Oo. Kung itandi ni sa Bulawan dito sa New Jerusalem. Walay ka wala ni. pareho. Murag di ni madawat dito. Yes. Wala ni siya pulos dito, no? Sa Manila ba, Pastor, basta isnats imong kwintas dito, nya piki, balikan ka kay pakaon sa imo. Diri sa kalibutan, daghan mag-interest gyud sa gold. Pero dito sa New Heaven, New Jerusalem, tamakan na lang nato na, no? Yeah. So, ingon diri, all the metals and even the gold is different from gold of the present universe. Lahi gyud. Lahi gyud. So, what do the pearly gates means? Kini. They are not the entrance to heaven. St. Peter is not standing there. Yeah, nabitay kanta Oo. Pastor Well nga katong siya magpasulod kanako sa Yes. langit ng ganghan. Niyan ang panahon na day Pastor Well, no? Atong nakita di magbarog si St. Peter dito, no? Kay mao man gyud na gi-orient mangunta na ni Goliath ug ni Tiban god. No, nga na San Pedro to, gagunit og manok. Aha. Oho. So St. Peter is not standing there, Oh. no? It means that for every great person in the eternal state, there is a team of some kind behind him. Tinod ka na, no? It means that when everyone comes to the front spiritually, or in any profession, system, or organization, there is always and inevitably others who have contributed to the greatness. Aha, tinod ka na Pastor Yes. Well, no? Oh. Atong nakita din ha nga sama pananglitan sa kinabuhi ni Apostle Paul, wala man mahimong great si Apostle Paul without people behind him, no? Oo. Na si Timothy, na si Yes. Silas, na si Philemon, no? Ato nakita nga sa imong pag-asinso sa imong spiritual life, nagitaw nga nagpaluyo nimo. Oo. Og mo ni atong ministry karon, no? Ang atong ministry bisag unsa may atong ministry karon, og misaka man ang atuang spiritual life, naay likod ni Pastor Well nga usay di nato makita, no? Yes. Behind scenes sila, no? Sama sa atong duha karon, kita'y Oo. nakita sa live streaming, kita ran duha. Pero Pero naay- behind ani na sila DJ Well, na si Brad Gister, Gister ug si Brad Nante. Nante. Oo. No, nga sa technical group nga mga kuan pod Tinod aspeto. ka na. Mga invisible hero gyapon Yes. Pastor Well, no? Or heroes, no? Yes, mao ni giingon diri nga no person is great by himself. Dili pwede na, no? Oo. Mahimo kang great kung lagi
paluyo sa imuha. Yes. Muna, tinod na. Sa espirituhanon gani nga pagtubo, pastor, dili gani ikaw mo claim nga ako taas na ko sa level sa akong espirituhanon nga tinuod tubo. ka na. Oo, Di jud tinuod. ikaw musultian na. Kundi ang ubang tao Tinod ka na na. makita nila nga nagtubo jud ka sa grasya. Tinod ka na. Yes. So no person is great by himself. Always others have done things for the person. Tinod ka na, no? So, pasalamatan na to ang mga tao sa likod na to, Pastor Ruel, no? Oo. Kaya kung wala dahil sila, dili ta pareho nini, di makabuhat ba tanini nga ministry kung wala yung mga tao nga nagpaluyo sa tuwa, Yes, yes. nag-provide sa tuwa financial, nag-provide sa tuwa o bisag prayer support lang, Oo. moral support, o gasolina ba, no? O Yes. pang-snack ba, No? no? Para si register, no? Na kuha na giniya sa Ginoo ang iyang transportation. Salamat sa Ginoo. Yes, tinood ka na, no? Mga opportunities na to, no? Natay opportunities Si tanan. Brad Nanti, mo stop jog drive, half day lang. Aho, kay mo apil gyud dire. Tinood ka na, no? Kay tigbasa gid siya. O, dako na kay nagtabang sa tuwa, Pastor Ruel, oy. O kung atong tanahon, sa kuwan pa lang, sa moral support pa lang, Yes. murag para sa tuwa, ug sa, kanang muana sa imuha, ana sa imuha ro, Pastor Ruel nga, 10 minutes na lang, dako Oh, kay nagtabang sa timekeeper tuwa. na siya. Kita na nato ang atong dagan sa pagtudlo nga diin dapat dinhang area mo stop na ta, no? O si Pastor kuan po, Pastor Pastor Yaya, nagatudlo pa siya, og siya pa diha, nag-ana-ana sa console, no? Oo, tunod na. Pastor ni DJ Well nga, siya lang bahala diha, yaw-yaw lang ta dinhi. Oo. Okay, padayon ta, ka na. Pastor. Padayon, Pastor Ruel. So, padayon ta mga igsoon, there are 4 paragraphs in chapter 22, no, nga atong may baluan. Paragraph 1 is the final description of eternal states. Sige. Paragraph 2, Pastor Mga Ruel. verses 1 to 5 na. Paragraph 2 is the dialogue of John and the angel. Verses 6 to 11. Paragraph 3 is the final declaration of Jesus Christ. Verse 12 to To 17. 17. Ikaw, paragraph 4 is the final declaration of John the Apostle. Verse 18 to 21. Okay, hinahinayon na ito ni Tadtad, Pastor. Verse 1 ta, Pastor Ruel. Verse 1. And he, The pursuing vamp, that means messenger from the angelic college of heralds. yes, showed me the river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God That means from God the Father. and from the Lamb. That means from God the Son. Yes. This is the continuation of the eternal state. This is not the same as the river coming from the millennial temple. Oy, No, iman na ito kanil Pastor Ruel, no? Kaya Yes, basig yes. magunahuna kita nga ang atong kahimtang dito mao gihapon tong hitabo sa millennium, no? Hinumduman na to nga ang katong millennium wala na to siya. Wala na to. Gibag-o na ni New Heaven, New Earth ug New Jerusalem na ni siya. Mao ni ang final state. Oh, so katong mga rivers nga gwapo pud sa millennium, dili na ni mao nga river ang dito sa gitawag na to New Heaven, New Earth ug New Jerusalem. Yes, yes. So this is not the same as river coming from from the millennium temple in Ezekiel chapter 47 verse 1. Yes. Nor it is the living water which flow from the Jerusalem of the millennial state in the Zechariah chapter 14 verse 8. We are now discussing, mga kaigsuonan, we are now discussing the eternal state which must be distinguished from the millennium. So dakong kalainan ni sa Pastor Ruel, no? Oo. Do ang millennium gwapo po kayo, nindot po kayo, Yes. napoy tubig dito nga. Ultimo ang mga deserto, Pastor Ruel, niyan ang panahon na manubo na ang mga tanom. Tungod kay ang tubig mag-agay-ay na padulong sa mga mahibulong kaniya no? Daw magyudan no? Agay ay? Mga bukid, Pastor Ruel, pero naay mga tubig nga magdahili ngadto sa ilahang mga tanom. Oo. So, pagkanindot nila So, panahon na, flowing siya. Oo. Pero dili kini mao nga tubig ang gisgutan. Dili. Dinhi sa gitawag na to sa eternal state. Lahi ni siya. Yes. Padayon, Pastor Ruel. So, ingon diri, we have passed from the history into the eternal state as Revelation 21 verse 1. Ang iyang gisgutan din nga
past from the history, Pastor Well. Yes. Naghiskot siya mahitungod sa kasaysayan sa tao, no? Nga ang kasaysayan sa tao nagsugod gikan kay Adam hangtod sa last man sa panahon sa millennium. Yes. After the millennium, wala na kasaysayan ang tao tungod kay eternal state na siya. Oo. Sige So, pa isgutan na to ning water nga gisgutan ni. The water of life emphasizes the fact that this is the eternal state in contrast to time and human history. Gwapo na, Pastor So, Well. furthermore, the water of life, furthermore, the eternal life is guaranteed by the water of life. Now, na water of life, na eternal life. Oo. Kinahanglan maklaro na to siya mga kaigsoona, no? Nga kining gitawag water of life, mao ni siya ang source ug nganong nakabaton kag eternal life. Ang water of life naghisgot kini mahitungod sa grasya sa Dios nga amahan nga kanunay gyud nga nagpadagayday o flowing sa iyang tubig alang niadto mga tawo nga gustong moinom kay giuhaw. Yes. Og sa dihang motuo sila kang Kristo Jesus, kining tubiga nga ilang giinom, Pastor Well, mo'y makahatag kanila og kinabuhing walay katapusan. So ang Dios diay nga amahan kanunay nga nagapaagay-ay ini nga tubig para kadtong bisang kinsa nga tao nga motuo kang Kristo Jesus makabaton og eternal life o kinabuhing walay katapusan. Padayon, Pastor Well. So eternal life is guaranteed by the water of life. He has Yes. eternal life. He cannot lose eternal life. Di na pwede maundang gina, Pastor Yes. Well. Eternal life is no ending. No. Yes. He cannot in any way diminish or delete eternal life. Yes. Furthermore, the eternal state is guaranteed by the water of life forever. And just as the rainbow was God's guaranteed that the earth would never again be destroyed by water. Hinumduman ba ninyo kadto, no? Katong nahitabo kang Noah? Noah, Mao kana, no? katong nasangit na sila sa Mount sani, Pastor? Mount Moriah, no? Atong nakita kadto no nga sa dihang ang arka ni Noah ning kuana ning dak na siya, Pastor Well, no? So pila ko adlaw to, Pastor? 40 days and 40 40 days and 40 nights man to. Unya atong nakita dito nga naay migawas nga rainbow. Usa ka to ka saad sa Dios nga dili na siya mag-destroy sa tao pinaagi sa tubig. Yes. So, ingon ani po ang mahitabo, no? Ang kinabuhi sa eternal state, dili na gyud ni garantisado na gyud ni siya, Pastor Well, nga ang eternal life di na gyud maundang na siya. Wala na gyud kausaban ni ana. Yes. Moving on, Pastor Fred. So, the water of life is the eternal guarantee of the eternal state. This verse further emphasizes the fact that the satellite city, or known as, unsa kita, Pastor? New Jerusalem. New Jerusalem, known as New Jerusalem, is the headquarters of the universe in eternal state. Now, hinumduman na to, headquarters, ha? Siya ang headquarters tungod kay dako man kayo ang new heaven ug new earth niya na, Pastor Well. Yes. So, na may panalitan nata sa new heaven. Niyan ang panahon na, kung moadto ta sa headquarters nga mao ang New Jerusalem, makadto ta immediately tungod kay dili naman ta limited sa time Yes. o sa space, no? Anytime moadto ta New Jerusalem, we can go there, Pastor Well. Ug ang napod sa yuta, kung gusto po sila nga moadto sa New Jerusalem, napod sila access gyapon. Kuyawa nga pribiliyo na to diya, Pastor, no? Tinuod ka na. So, ang New Okay. Jerusalem, suspended siya between heaven and earth. Kaya ang nasa heaven, pwede siya makaadto sa New Jerusalem. Ang nasa earth, pwede po siya makaadto sa taas sa gitawag na to New Jerusalem. By the time na ko to, Pastor, mangutan ako sa Ginoo, Lord, unsa kalayon ka, no? Gikan diha. Kay kasi suspended siya. Oho. Oh. Unsa ka ang kalayon sa gikan sa yuta Ngadto sa ngadto sa kasi kana mo iwal atong mahibalo Pastor Well, no? Basta kayang gi-describe din ang kadako sa New Jerusalem. Cubes mong siya, no? 2,159 to 2,160 kilometers ang kalayo, ang kalapad ug ang kataas, Yes. no? Mo kana ang klaro din ha, pero
Ug asa man kana siya, wa ta kabalo basig dinha magsugod sa panganod Pastor Well. Pero Grabe, no? assumption man Pero, na pero visible gina siya, Pastor, kay dako ko kay na. dako kayo. Oo. Dako pa sa Pilipinas eh. Oo. Dako visible gina. Yes. Makita gani natong mga bituon karon nga tuwa na sa layo kayo. Kana pang murag nara sa ibabaw sa Murag na picture out nako nga siya murag nari gyud siya sa first heaven, Pastor. murag nara gid din sa no. Basta kay nanaog lang siya gikan sa langit, no? Basi makaingon mo magsuon pila dahil langit nga nangingon man mo first heaven. Oh, Mga kaigsuonan, paghangad nimo, isa ra gyud tanaw nimong langit pero tulo ka layer na. na-divide sa So tulo. paghangad nimo kita kag mga kuan diha kanang mga clouds, gitawag kana siya og Atmospheric. atmospheric heaven. Mhm. Lagpas niya na mga stellar o kanang mga Makakita na kagkabituonan, aka na stellar na stellar siya. heaven na. Nya ikatulo, di na makita sa Mata. Gitawag ka na og throne room of God. Katong throne room of God, no? Luyo na siya sa mga kabituonan, Yes. Moving on, Pastor Fred. no? Padayon, Pastor Well. Both the throne of God, the Father, and the throne of God the Son are located in the satellite city. Aha. Unsa kinang satellite city, Pastor? The New Jerusalem. New Jerusalem. Mao gina siyang satellite city na to. Yes. The Father, Headquarters na. yes. The Father and the Son are mentioned as the two members of the Godhead who are directly involved in the vision of our so great salvation. Tinod ka na. The pattern of the cross involved that the pattern of the cross involves two members of the Godhead, and that is why the throne of God the Father is mentioned and from the Lamb, God the Son. Now, ngano man gyud no nga dapat masabtan man nato kini no? Dapat masabtan nato nga ang God the Father siya ang tuburan sa tanan nga tubig Yes. para sa eternal life, para sa kaluwasan. O ang God the Son, siya ang nag-execute ni Pastor Ruel nga diin pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross, ang usa ka tawo nga mutuo kaniya magkakaplag og kaluwasan. Yes. Busa ang John 3:16 klaro kayo na diha ang God the Father kay gihigugma pagayo sa Dios, naghiskot nito sa Dios nga Amahan. Yes. Ang kalibutan nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. So na ang iyang bugtong anak, Ang second part of the second person. part of the person. Aron bisan kinsa nga mutuo sa iyang anak, dili na mamatay kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. So tungod sa kadako sa paghigugma sa Amahan para nga makabaton tag eternal life, gipadala niya ang iyang bugtong anak. Yes. Ug ang iyang bugtong anak wala pud na siya kuan will reservation Pastor Well, no? Gihatag niya ang iyang kinabuhi dito sa cross. Kasi ang part niya is doer of the plan. Yes, siya ang executor. Oh. Doer or executor of the Yes. plan. Moving on, Pastor, the omniscience of God programmed into the computer of divine decrees at the scenes of history. The justice of God the Father called for the printout of His chip when our Lord Jesus Christ was hanging on the cross. So that God the Father imputed all of these sins to Christ Jesus on the cross. He was judged for our sins. Timanan nato na mga kaigsoon, no? God the Father, mo is source sa gitawag nato eternal life. Yes? And God the Son, siya ang nagbuhat, no? Siya ang ang nagtrabaho para sa ato ang eternal life. So, ang Diyos nga Amahan, siya ang nag-provide, mao ang grasya nga iyang gi-provide alang kanato, para nga makabaton kita og kinabuhing walay katapusan, mo nang gitawag water of life, Pastor Ruel. Oo. Ug ang God the Son, mao pud ang gitawag natog tree of life. Tungod kay siya ang nagpalansang sa cross aron lamang kita makakaplag sa kinabuhing walay katapusan sa dihang kita mutuo kang Kristo Mula gingon Jesus. sa 1 Peter 2:24, no? And He Himself bore our sins in His body on the cross. On the cross. That we might die to sin and live to righteousness. Tinood ka na. Ug atong nakita din nga si Jesus Christ bisang walay sala gipakasad-an siya aron lamang kita makabaton sa pagkamatarong nga iya sa Dios, no? Okay, Now, Pastor, imo na. Verse 2 kita. In addition to the water of life, we have the tree of life mentioned for the first time but not the last time in this chapter, no? Yes, Now yes. hinumduman nato unsa ganing water of life, Pastor Well, kinsa ang source of water of life? God the Father, God the no? Father. And then kinsa ang nag-execute sa tree of life?
God the Son. Si Jesus Christ. Yes. Now, hinumduman nato ang water of life o ang tree of life, ang result nini is eternal life. Yes. Tungod sa water of life, tungod sa kadako sa gugma Balik ko na to pastor kayo say malibog sila na. yeah. Ang Importante kay na. ang water of life, ang tuburan nini mo ang God the Father. Yes. Plus, atong nakita ang gitawag tree of life nga si Jesus Christ ang nagpakamatay dito sa cross, ang resulta nini equals eternal life. Okay. So there is water of life, there is ang kanong river of the water of life, Yes. and there is the tree of life, and the result is eternal life. Sige malibog gid mo na igsoon ha. Importante kay na diha. Yeah. Balik ko na to din, no? In addition to the water of life, we have the tree of life mentioned for the first time, Yes. but not the last time in this chapter. In the middle of verse 1, we have the first monument of eternal life, the river of the water of life. Now, monument din siya, Pastor Ruel. Oo. Sa una manggod, honestly speaking lang, no, mga kaigsunan, nagabasa-basa ko nini, murag nga akong paghunahuna nini, nga na river dito, river of life dito, napoy tree of life dito, Nga flowing gyud. Oo, Mo'y nasa imong na pastor. mauna ang nasa kong nahuna dito sa una, Pastor Ruel. Oo. So, actually, bago lang yun na ako na sabtan, pinaagi lang yun sa nini nga exposition, Pastor Ruel. Yes. Nga usa din ni siya ka monument dito sa New Jerusalem. Nga every time nga moadto ka dito, makakita dai ka dito, Pastor Ruel, nga katong naay river of life dito, nagulagway dito sa grasya sa Dios nga mahan, nga tungod sa kadako sa akong paghigugma kaninyo, ang tubig sa kinabuhi gipaagay ay nako nga na kaninyo. Akong gipaagas nga na kaninyo. Og sa diha nga The kamo, word kaninyo di pastor from Kita Adam to the last man live on this from planet Adam Earth. to the last man. Kay gihigugma man gid sa Dios. Ang kaluwasan. Ang kaluwasan iha yung gitugyan. Gi-offer gyud. Gi-offer gid niya sa tanan. Yes. Og ang tree of life din ha, Nga si Jesus Christ. nga si Jesus Christ, hinumduman na to, walay laing gilansang dito sa kahoy. Yes. Si Jesus Christ lang yun. Monumento usab ka to, every time nga moadto ka sa New Jerusalem, mo na ka, wow, kung wala gyud ning kahuya, kung wala gyud si Jesus Christ nagpalansang sa cross, Oo. di gyud ako makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dili gyud. Oo. So, duha ka monument dito, Pastor Ruel. Yes. Ang river of life nga ang tuburan mo ang Dios nga mahan. Yes. Og ang tree of life nga diin mao ang pagtrabaho ni Jesus Christ sa atong Wow, kaluwasan. mga igsoon nga nagapaminaw karon. Bag-o na to ni nga mga pagtulunan jud nga may baloan na to. Pinaagi lamang nining exposition. Yeah, busa kining tree of life nga gihisgutan din he. Mao kini ang trabaho ni Jesus Christ dito sa cross. Yes. Dili na gyud ni kadugangan pa sa tao, Pastor Ruel. Oh, dili na gyud. Nga maluwas ta. Purely lang yun, ang tree of life, ang gibuhat lang yun ni Kristo Jesus sa cross, mo'y makapaluwas na to, Pastor Ruel. Amen. O usahay magsubo lagi ko, Pastor Ruel, no? Tao man lang uta, kanang makadungog tag-uban din nga magatudlo, bitaw, Pastor Ruel, nga tuuhan nimo nya dugangan nimo buhat, makaana ko, oh God, kaluoy ba sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross? Unsa dili pa day enough ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross? Klaro kayo yung statement niya nga Tetelestai. tetelestai. It is Paid finished. in full. Yes, tinood ka na. Gibayaran na niya ang tanan dito sa cross. Well, padayon kita, kaya ang oras na to o nagadagan man. So, in the middle of verse 1, we have the first monument of eternal life. Unsa nang first monument din na, Pastor Rowell? The river of the water of life. Water of life. Mao na ang monument sa kadako sa gugma sa Dios nga amahan, nga ginapatubod niya ang tubig para lamang ang mga tao nga giuhaw o gusto sila magkabaton sa kinabuhing dayon, mutuo sa iyang anak, makakaplag sila sa maong eternal life. Now, in the middle of the street, this is actually the end of verse 1. Now, we begin in verse 2. So, on either side of the river was the tree of life. Nanapod diri ang gitawag na to, kahoy sa kinabuhi. The second monument, guarantee of eternal life in the eternal state. Wow. So, duha ka monument dito, Pastor Rowell. Unsa itong unang monument, Pastor Rowell? Living water, Yes, the water of life. water of life, And then, ang ikaduhang monument, ang tree of life. ang tree of life. So, niyan ang panahon ng mga kaigsunan. Every time nga wadto ta sa New Jerusalem, makita na to ning duha ka monumento Monumento. dito, Pastor Rowell. Duha ka monumento, kining monument sa river of life o kining gitawag monument sa gitawag tree of life. Nga mao kini ang kadako sa gugma sa Dios nga amahan aron nga makabaton tag eternal life
o ang pag-execute ni Jesus Christ dito sa kahoy nga nagpalansang siya sa cross para nga kita makabaton og eternal life. No? Inuta gid ang bersikulo pastor. No? Perting nindota gid Okay. Pastor Well. Lagi sa diyang nagsigi kog tuon ni Pastor Well, nag-ana jud ko sa akong kinabuhi ba. Wow, God. Grabe gid ang imong pulong. Grabe ka ligdong, grabe ka garantisado. Yes. So makaana kasi mong kaugalingon, wow, kanindot ba nini nga ang pagtulon ang Diyos, no? Yes. So, padayon lang kita, Pastor Well, no? Yes, pastor. And then, dito po sa gitawag guaranteed of eternal life in the eternal state, na po dito gitawag bearing 12 categories of fruit. Ang fruit, 12, no? Pero fruit ang gigamit din tungod kay wala manggod sa kwan manggod sa Griego nga pinulungan, puros manggod ni siya plural, no? Bisan 12 ni siya fruit ang gisgutan din. The word fruit is plural gyapon ni siya, Pastor Well, no? Yes, yes. So bearing 12 categories of fruit, yielding its fruit every month, the variety of blessings for each month of the year in the eternal state. So nanapoy 12 ka mga prutas dito, Pastor Well. Oo. So, and the leaves of the trees are for the healing of the nations. The nations are perfect. The functions of the nations, the memorial of the laws of establishment, all of this is involved. So, ang 12 fruits na po nga gisgutan dito, murag inani, Pastor Well ba, no? Sa kalibutan, kung ang imong kinabuhi, permanente lang ka sa usa ka butang, dili ba ka maboring, Pastor Well, no? Murag ka nang, ang imong kinabuhi ba, murag, halimbawa, nagbalik-balik lang ba, no? Murag maboring ka yun, no? Para sa mo, malaayan ka. Pero dito, ang kining 12 fruits, nagulagway kini siya, may tungod sa complete happiness nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Wow. Nga diin, nasiyay mga activities dito, nga diin, ang imuhang kalipay, wala gi katapusan, Pastor Well. Kuya, no? Mura kang nagkaon sa different 12 kinds of fruit. Nga diin, pagkaon mo niya na, lami kayo ngayong prutasanin. Ano po isa, pag-abot mo dito, pag-abot si Kadosib, sige lang kagkaon sa nagkalain. Tagbaw juga dito. Tagbaw kagid, Pastor Well. Di para diri sa kalibutan nga boring jud kay ang life kung wala ka nang alagad sa Ginoo. Kung wala kay Ginoo, Pastor Well, wala lami. Useless kaya ang kinabuhi. Kay limang ka pagsulod, ngura lang kag sulod permiti sa kahon. Pagsulod nimo sa balay, usod ka sa portahan nga murag kahon, no? Oh, ana gyud. Sulod po ka sa imong sakyanan nga murag kahon. Oh, puros kahon. Puros kahon nya imong end up isod po ka sa kahon. No? Useless kay ang kinabuhi kung walay Kristo. Tinawad ka na, Pastor. Isulod ka sa kahon, niyang kahon, isulod pa kasi ilalong Sulod pa sa jud bangag ka sa ng kahon. bangag nga murag kahon nya 6 feet below the ground. Yeah. Useless kay ang kinabuhi. Wala gining kinabuhian eh. Muna mga kaigsunan, namunta karon sa COVID time, no? Hinumduman lang nato nga kining tanan mulabay ra tanini. Adunay gitawag natog eternal state nga atong ginahulat. Nga mao kana ang pinakamalipayon nga panahon, pinakanindot nga panahon o kinabuhi nga walay katapusan, no? Yes. So bearing 12 categories of fruit, yielding its fruits every month, the variety of blessings for each month of the year in the eternal state. And the leaves of the trees are the healing of the nations. Yes. Wala namang kagubot dito, Pastor Well. The nations are perfect. The functions of the nations, the memorial of the laws of establishment, all of this is involved. So what does all of this mean? The first praise belongs to the previous verse as the location of the river of life in the satellite city. Now, mga kaigsunan, ayaw ginikalimtining kinigitawag, river of life in the satellite city. Dito sa satellite city, unsa kining satellite city? Ato ang final state na to. Oh, mao ka ng New Jerusalem, New Jerusalem. no? Nga din every time nga moadto kita sa New Jerusalem, ato kining makitang usa ka monument din nga gitawag kining the river of life. Yes. Nga mao ang mahibaluan nimo nga kung wala gidi ang gugma sa Dios nga Amahan, no? Di gini ipadala iyang bugtong anak. O kung wala po di ang anak, Pastor Well, no? Wala gi magbayad sa atong sala dito sa cross. Kay matod pa sa Roma 3:10 wala gi matarong. Isa ni matarong gyud. Busa kini silang duha. Mo ni ang mga monument nga makita nato dito sa
New Jerusalem sa satellite city ug unsa ang gibuhat sa Dios nga Amahan ug unsa ang gibuhat sa Dios nga Anak Yeah. para nga ikaw makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Yes. No? So, they are the source. Hence, the street which begins at the throne is divided by a median, and the median is the river of life. The presence of the tree of life is the second symbol guarantee that all believers in the eternal state cannot lose it. Aha. Yes. Once ka na kay eternal life, dito sa eternal state, dili na gyud mawala pa ang imong kinabuhi. Amen. Yeah. Muna nga, kung kita luwas na. Luwas na gyud. So could not lose it in time, cannot lose it in eternity. Yes. So dili na gyud mawala na imong kaluwasan karon o dili pud mawala ngadto sa eternity. When you have eternal life there, that is eternal life. So no ending. Ang iyang gisgutan niya. Pero kung wala po kami to kang Kristo nga imong ginawman luwas, no ending po to spikas. Sa linaw nga kalayo po. No? So there is no indication in the context that the believer must drink from the water of the river of life and eat from the tree to perpetuate eternal life. So dili na Pastor Will no nga dito sa eternal state, basi maguna-una ka nga magsigig inom dito tubig, o kaon ka itong mga prutas dito, parang padayon imong eternal life. No. Wala ka nagkinahanglan niya na, no? Tungod kay eternal life, naghisgot ka na siya may tungod sa wala gyud katapusan nga pagkinabuhi dito sa eternal state, no? Yes. Cannot lose it, could not lose it in time. Cannot lose it in eternity. There is no indication in the context that the believer must drink from the water of the river and eat from the tree to perpetuate eternal life. Not at all. These are monuments to be viewed but not necessary in order to keep going in eternity. Rather than the river of life and the tree of life are visual guarantees to all believers of the integrity of God, Yes. that God keeps His word. Nindot kay Pastor Well, no? Yes. We can make application from now in time. Those who believe in Christ have eternal life. And everywhere the eye moves in the satellite city, the believer is reminded that he is the possessor of eternal life Yes. through faith in Jesus Christ. Oo. And nothing can change his status in the eternal state. Whatever, padayon Pastor Well, nakahimurag isulti gid Pastor Importante Well. kayo, Pastor, kay mong gibasa. Sige. A satellite city, the believer is reminded that he is the possessor of eternal life through faith Yes, in tinod ka. Jesus Christ. Tinod ka na, no? Biyaw kayo. So, usahay bitaw, ka na maghinuklog ta Pastor Well, no? Kasi kadaghanan man gyud sa mga katawhan sa kalibutan, Pastor Well, trabahoan gyud ang kaluwasan. Yes. Makana gyud ko, Pastor Well, ko, God, kasayang sa gibuhat ni Kristo Jesus. Sama ra nga gikulangan gyud sila sa buhat ni Kristo Jesus sa cross. Dito. Ang gugma sa Dios nga Amahan, sa kadako sa iyang gugma, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, nagpalansang sa cross, aron bisan kinsa nga motuog, mosalig kaniya makakaplag sa kaluwasan, apan ang gibuhat sa tao, murag giitsapwera Chupwera ra. ang buhat ni Kristo Oo. Jesus sa cross. Tama Murag yun. mingo nga kulang pa na. Mo exert pa kong effort, trabahuan pa nako para maluwas ko. Kanang inana bitaw nga istorya Pastor Well, makaana ka ba? Kasayang sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. Tama gid. Well, mga kaigsunan kung naminaw man mo karon og mo nang gingon Pastor Well, no? Nay usa ka unsay tawag na figurative speech Pastor Well nga when does you fit wear it, no? Kanang kung pagtanaw nimo nga ang kanang sapatos insakto sa imo ha, isulob ka na, no? So panalitan kung kamo naminaw man kamo karon o nakita ninyo na dunggan niyo ang pulong sa Dios o nakita ninyo nga applicable sa inyo ha, wear it, no? Makatabang ka na kaninyo. Yes. So I just do hope nga kini adunay kahimuan sa imo or sa inyong mga kinabuhi. So mo kining gingon din no? The satellite city, the believer is reminded that he is the possessor of eternal life through faith in Jesus Christ. Yes. And nothing can change his status in the eternal state.
whatever changes occur in the prehistoric angelic conflict and in its extension into human history are no longer possible. It is impossible to lose your salvation. Di lagi mawala pa yung kaluwasan. Therefore, both the river of life and the tree of life are the visual monuments of the reality of eternal life for every person who has or ever will believe in Christ. Human history is now terminated. The eternal state had begun. Nothing will destroy the status of the believer in the eternal state. Pastor Will, basing na kay kasulti ini? Medyo ang oras na to is 2 minutes na lang yun. Okay, paspasan to na lang ni, no? So daily, the believer has 2 reminders in the satellite city. The believer, kita kini siya nung nagkatawag kang Kristo Jesus. Remember the river of life in verse 1 and the tree of life in verse 2. So adunay duha ka life dia. Ang una, the river of life, which is the love of God the Father, and the tree of life, mao katong pagpakamatay ni Kristo Jesus sa cross, sa Kalbaryo, nga sadyang imong pagatuuhan ka na, ikaw makabaton og eternal life. Yes. The river of life in verse 1 is a memorial to the grace of God the Father, while the tree of life in verse 2 is a memorial to the grace of God the Son. God the Son was judged on the tree, 1 Peter 2:24, that we, as believers, might have eternal life from God the Father, represented by the river of life. Hence, both the river of life and the tree of life are monuments to the so great salvation we possess as believers. The trouble is that we are nothing distinct in the eternal state in the body of corruption, a body that still has an old signature. We are discussing things that are perpetual and eternal. Wala na to siya, no? Wala na to nagisgot may itong atong lawas nga madunot, no? O lawas nga adunay old signature. We are discussing things that are perpetual and eternal and can never change. Somehow people get a little bored with the idea of no change, so the 12 fruits also have significance. There will be different things going on and on. One will ever be bored. To have eternal life is one thing, and never to be bored in something else. Well, wala naman tay oras mga kaisunan busa adto na kita sa ato ang sunod nga buluhaton ang atong ambassadorship, Pastor Well. Kay importante man gyud kini, hinumduman nato di ginato biyaan kining atong pagka-ambassadorship kay kini part po ni sa ato ang Christian way of life. So atong sugdan kini ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makadto sa amahan, gawas kong muagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga muagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Sa mga buhat 4:12b nagingon, kay walay bisan unsa pang laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy, giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayaran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao.
Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mao'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas, aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Hesukristo sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagkabot og maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingong paningkamot og kusog. Tungod niini dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag. Kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang hunahuna mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nagapaminaw ni ining programa karon gahaponon. Ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon moagi kanako." Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 nagingon, "Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy." Sa Episo 2:8-9 usab nagingon, "Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayod buhat sa tao." Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, "Ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato." Sa Roma 9:30b ngadto 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios nakabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew City 21:23 nga nagingon, "Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit." Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan, ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan, dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diha sa Juan 6:40 nga nagingon, "Kay ang kabubuton sa akong Amahan mao kini nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa Amahan aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo." Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manuluwas nga walay sala. Ug kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus
aron mabayaran ang tanang natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas, o dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka makaulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitong mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon, pinagi sa pagsunod sa mga balaod, sa daang tugon, giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas, managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog ug sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinoon, kini nagdala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkahimulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa mga higala nga nagapaminaw karon nining programa. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamembro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Kristo sa krus mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa tuuhin na si Jesus nga imong maluluwas ug maluwas ka. Amen. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumo ka kang Ginoong Kristo ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Baliko nako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Dios ng buhat lamang ang makaluwas sa tao. Ug kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Kristo sa cross, siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa ato mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa cross, aron kita mga mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nang ayo. Sa unang Pedro 1:18-19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero nga walay bili, nga walay buling o mansa. Ang Tito 3:5 usab nag-ingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan sa ugtunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan, ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga. Gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sad-an, pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Jesus nahimong sad-an, ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nini nga panahon si Jesus misinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Jesus sa Diyos nga Amahan ug Diyos Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawan sa kalibutan ana kaniya. Tungod niini si Jesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, sama ra nga miingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon natapos na, titilistay,
Makita ka na diya sa Juan 19:30. Buti pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25-26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagsalig kanako, dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita, nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigog magayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganis kalibutan dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 siya nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon, o sa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayon na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mo kini ang pinakamayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matagadlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan. Kini mo'y akong pagampo, pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo nini karon, ikaw na luwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo, ug si Kristo anana sa imong kinabuhi, sumala sa Juan 14:20. Karon magapaminaw kita sa usa ka awit nga nagahisgot kinabuhi dito sa eternidad. Yes. Kinabuhi sa eternidad, pagkatahong pagkamanipayon, kay si Jesus nga atong gihandong, kauban na sa tanan nga panahon. Pagkatahong malipayon kinabuhi, yun nga langit nun. Pagkatahong malipayon kinabuhi, yun kinadayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usab na pala na. Ang kagulanan o kalislanan, kining tanan ato na nabiyaan. Pagkatahong malipayon kinabuhi, yun nga langit nun. Pagkatahong malipayon kinabuhi, yun kinadayon. Kulong kalipay kinabuhi ka, katagbawan usab na ang tunan. Kaluwasan na dayong hingkit na, alang sa tanang nituon niya. Pagkatahong malipayon kinabuhi, yun nga langit nun.
pagkatahong malipayon kinabuhi yun kiningadayon pagkatahong malipayon kinabuhi yun ningalangit nun pagkatahong malipayon si Jesus kanunay na kong dayon si Jesus kanunay na kong dayon. Okay, mga kaigsuunan, wala na magyud tay panahon, busa mo na milit na kami diha kaninyo hangtod sa sunod di gayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, o sa samang istasyon People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM, Radio Ubos sa pagtumala ni Pastor Mike Yes, o sa iyang mga kaabag ni Joel, ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Diyos. Manamilit na kaninyo, kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy, Diyos, mag-auban kanatong tanan. mayong hapon. May hapon.